sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Nurin at nakikinig ako sa inyo mula pa dito sa Davao City. Gusto ko sanang i-share sa inyo ang aking naging totoong karanasan na masasabi kong hindi ko makakalimutan at nagpabago sa aking buhay. At kahit matagal na itong nangyari ay sumasagi pa rin po ito sa aking isipan sa tuwing sumasapit ang 10:29 ng gabi. Ang naisip kong title sa kwentong ito ay yung mismong eksaktong oras kung saan ay nagaganap ang kababalaghan. Sisimulan ko na ang kwento. Papa Dudut, nagsimula ang lahat sa mga bulong-bulungang tila amoy ng paparating na bagyo, mabigat, malamig at nakakakilabot. Sa aming maliit na komunidad, ang bawat galaw ng estranghero ay binabantayan. Lalo na kung ang estrangherong yon ay may dalang misteryong hindi kayang ipaliwanag ng simpleng lohika. Siyang tinatawag nilang tomboy, isang matapang at tahimik na babaeng nagmula pa sa malayong lupain sa Cotabato. Nung una, tila wala namang masama sa pananatili niya rito. Ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. Isang titig na tila tumatago sa iyong kaluluwa, na para bang may alam siyang sekreto mo na hindi mo pa nasasabi sa iba. Samantala, ang sentro ng usap-usapan ay ang pamilya nila Aling Marta. Kilala sila bilang isang huwarang pamilya, masaya, relihiyoso, Papa Dudut at buo. Ngunit sa pagdating ng taga Cotabato, tila may isang madilim na tabing na bumabalot sa kanyang tahanan. Sabi ng mga matatanda, ginayuma daw nito si Aling Martha. Isang hapon, nakita ng isang kapitbahay si Aling Marta na tila tulala habang sinusuklayan ng taga Cotabato. Ang nakakagulat, ang suklay na gamit ay hindi ordinaryo. Gawa ito sa maitim na buto at may nakaukit na mga simbolo na hindi pamilyar sa amin. Mula noon, hindi na lumalabas ng bahay ang tomboy na yon tuwing tirik ang araw. Lalabas lamang siya kapag palubog na ang araw, nakasuot ng itim na jacket at laging may binubulong sa hangin habang nakatingin sa aming mga puno. Samantala, umabot ng 2 taon ng kakaibang setup sa bahay nila. 2 taon na hindi na nakasiping si Aling Marta sa kanyang asawa. Ang masakit at nakakapangilabot na bahagi, ang asawa niyang lalaki, isang maton at masipag na ama, ay biglang naging sunod-sunuran. Itinapon siya sa kusina. Doon siya pinapatulog gabi-gabi sa ibabaw ng isang manipis na karton sa tabi ng kalan sa loob ng 2 taon. Minsan may nakarinig sa asawa ni Aling Marta na umiiyak sa gitna ng gabi. Ngunit nang tangkain siyang kausapin ng mga kapitbahay, ang sagot lamang niya ay hindi ko kayang lumapit sa kwarto. May nakabantay sa pintuan. Pero kapag titingnan mo ang pintuan ay wala namang tao. Tanging ang tomboy na taga Cotabato lamang at si Aling Marta ang nandun, magkayakap sa dilim. Hanggang sa dumating na ang araw kung saan ay may nangyaring hindi namin malilimutan. Sa isang pagdiriwang sa barangay, biglang sumulpot ang tomboy na taga Cotabato. Hanggang nagkakasiyahan ang lahat ay biglang namatay ang lahat ng ilaw sa gitna ng dilim. Narinig ang isang matinis na tawa. Nang bumalik ang ilaw, nakatayo ang tomboy sa gitna ng entablado.
hawak-hawak ang isang patay na uwak. Tinignan niyang lahat at sinabing ang mga nagmamasid sa dilim ay darating para kunin ang utang. Lahat kami kinilabutan. Ang asawa ni Aling Marta ay nakitang nakaluhod sa gilid. Tila sumasamba sa bawat salitang binibitawan ng babaeng taga Cotabato. Doon namin napatunayan na hindi lang ito simpleng relasyon. May mas malalim at mas madilim na puwersang nagaganap. Ang kusina na dapat ay lugar ng pagkain at init ng pamilya ay naging silid ng pagtitiis at sumpa. Ang galit, selos at takot ay tila namuo sa hangin. Naghihintay lang ng sandali upang sumabog sa isang madugong gabi na hinding-hindi mabubura sa aming mga alaala. Ilang minuto bago sumapit ang 10:29 ng gabi ay biglang umulan sa lugar namin. Pero hindi lang ito basta ulan, Papa Dudut. Ito isang malupit na hagupit ng langit na tila ba gustong lunurin ang anumang ingay sa lupa. Ang bawat patak sa aming bubong ay parang martilyo na nagpapakaba sa aking dibdib. Tahimik ang buong paligid, ang tanging maririnig ay ang malakas na hangin nang biglang mapunit ang katahimikan ng isang matinis at nakakapangilabot na sigaw. Isang hiyaw na hindi mo akalaing magmumula sa lalamunan ng tao. "Tulong! Tulungan niyo ako! Hindi ko pa oras!" Dahil sa kuryosidad at kabay, lumabas kami ni Papa. Ang aming mga kapitbahay na nagsapagsulputan din sa kanilang mga bintana at pintuan. Tila mga anino naghahanap ng sagot. Ang isa naming kapitbahay naglabas ng malakas na flashlight at itinutok ito sa direksyon ng kalsada. Sa ilalim ng malamlam na sinag ng flashlight ay humahawi sa makapal na ulan. Nakita namin ang isang eksenang tila kinuha sa isang bangungot. May 4 o 3 lalaking nakasuot ng itim na damit. Mula ulo hanggang sa paa. Walang bakas ng balat na nakikita. Kinakaladkad nilang babaeng taga Cotabato sa putikan. Ang nakakagulat ay hindi siya nanlalaban sa paraang normal. Imbis na sumipay, tila ba naninigas ang kanyang katawan habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakadilat at nakatitig sa aming direksyon. "Noreen, pumasok ka sa loob," bulong ni Papa. Pero hindi ako makagalaw. Nakita ko kung paano siya hinila ng isa sa mga lalaki sa buhok patungo sa masukal na bahagi ng mga puno. Sa bawat paghila ay may narinig kaming kakaibang kalansing, para bang mga kadena. Pero wala namang kaming makitang bakal. Doon na nagsimula ang putukan. Hindi ito basta putok ng baril. Sa bawat kislap ng apoy mula sa dulo ng baril ay tila may nakikita kami mga anino sa paligid ng mga puno na hindi naman mga tao. Sumigaw ang babae ng napakalakas, isang sigaw na punong-puno ng galit. Hindi lang takot. Sa isang sandali bago siya tuluyang makaladkad sa dilim ay lumingon siya sa kinakaroonan namin. Kahit malayo at maulan ay kitang-kita ko ang kanyang mukha, nakangiti siya habang dumadalo yung dugo sa kanyang pisngi. Isang ngiting nagsasabing hindi ako ang huling mawawala. Pagkatapos noon ay iniwas ko na ang aking tingin doon sa babae at doon napatingin ako sa nakasabit sa wall clock sa bahay namin. At doon ko nakita na ang oras noon ay eksaktong 10:29 p.m. Samantala akmang pupuntahan ni Papa ang pinangyarihan. "Papa, wag na," pigil ko sa kanya habang mahigpit na nakahawak sa kanyang mga braso. "Baka masali pa kayo dyan. Nakita niyo naman ang mga lalaking yun, hindi sila mukhang ordinaryong tao. Alam niyo naman na delikado." Napatigil si Papa nang marinig niya ang isang malakas na tawa mula sa kakahuyan na sinundan ng sunod-sunod pang mga putok. Tila walang katapusan. Para bang sinisigurado na lang wala nang matitira sa kanya. Pinapasok kami ni Papa sa loob ng bahay at mahigpit na nilakang pintuan, pati ang mga trangka ng bintana ay tila hindi sapat upang harangan ng lamig na pumapasok sa loob. Samantala sa loob ng bahay na mayani ang katahimikan. Hindi kami makapagsalita at ang tanging naririnig na lang namin ay ang sarili naming paghinga at ang
mahinang pag-iyak ng bunso kong kapatid. Ngunit sa labas habang humuhupa ang ulan ay narinig namin ang tunog ng isang mabigat na bagay na tila kinakaladkad sa simento papunta sa harapan ng aming pintuan. Nagkatinginan kami ni Papa, walang sino man ang nagtangkang sumilip. Alam naming may kung anong naghihintay sa labas ng pintuan sa gitna ng gabing yon ng lagim. Makalipas nga, Papa Dudut, ng halos isang oras, mula nang huminto ang huling putok ng baril, ang paligid ay nabalot ng isang uri ng katahimikang mas nakakatakot kesa sa ingay ng baril. Ang amoy ng pulbura ay humalo sa amoy ng basang lupa na pumasok hanggang sa loob ng aming sala. Nakaupo lang kami ni na Papa sa dilim at hindi nagbubukas ng ilaw para hindi kami mapansin sa labas. Biglang may kumatok sa pintuan, mabagal at suwabe. Ngunit bawat katok ay tila tumatama sa aming mga tadyang. Nagkatinginan kami ni Papa. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang bakal na tubo, handang rumesponde sa anumang panganib. Dahan-dahang lumapit si Papa sa pintuan. Sumunod ako sa likuran niya, pigil ang hininga. Nang silipin ni Papa ang maliit na siwang ng bintana ay nakita niya ang isang lalaking nakatayo sa labas. Basang-basa ito sa ulan, ngunit ang nakakagulat ay wala itong dalang payong o kahit anong pananggalang at tila hindi siya nilalamig. "Maaari po bang makitulog? Wala na po akong mapuntahan," sabi ng lalaki at ang boses niya ay walang emosyon. Patag, malamig at tila galing sa ilalim ng lupa. Nang dahan-dahang buksan ni Papa ang pinto ay sapat lang para makita ang kalahati ng mukha ng lalaki. Doon ko napansin ang isang detalyeng nagpatayo ng balahibo ko. Ang lalaki ay nakasuot ng barong na puti, pero ang laylayan nito ay punong-puno ng sariwang putik at ilamsik ng dugo. "Sino ka? Hindi ka taga rito?" tanong ni Papa at ang boses niya ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Tumingin ang lalaki sa akin, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. "Nandito ako para sa kanya," sagot niya. Sabay turo sa direksyon ng mga puno kung saan ay binaril ang tomboy na taga Cotabato. Tapos ng gulo, pero ang utang ay hindi pa bayad. Biglang humangin ng malakas dahilan upang bumukas ng kaunti pa ang pintuan. Doon namin nakita na ang lalaki ay walang dalang kahit na anong gamit, pero ang kanyang mga paa ay walang suot na tsinelas o sapatos. Ang kanyang mga kuko sa paa ay maitim at mahahaba at tila ba galing sa paghuhukay ng lupa. "Pasensya na, kaibigan," matigas na sabi ni Papa habang hinihila ako pabalik. "Maraming bata rito sa loob at natatakot sila. Hindi ka namin pwedeng patuloyin. Maghanap ka na lang ng ibang matutuluyan." Bago isara ni Papa ang pinto, may huling sinabi ang lalaki na nagpaiwan ng malaking katanungan sa aming isipan. "Huwag kayo titingin sa salamin mamayang 3:00. Bulong niya habang dahang-dahang umaatras sa dilim. "Dahil ang makikita niyo ay hindi na kayo." Mabilis na binalandra ni Papa ang pinto at trinangka ito ng triple. Narinig namin ang kanyang mga yabag, mabigat at tila kumakaladkad na palayo sa aming bahay. Pero ang nakapagtataka nang sumilip si Papa sa bintana pagkaraan ng ilang segundo ay wala na ang lalaki sa bakuran. Wala ring bakas na mga yapak sa putikan na dapat ay naroon dahil sa lakas ng ulan. Sino ang lalaking yon? Siya ba ang asawa ni Aling Marta na naghahanap ng katarungan? O siya ba ang sugo na sinasabing babaeng taga Cotabato sa Barangay Plaza? Ang tanging sigurado kami, ang gabing yon ay simula pa lamang ng mas malalim na lagim na sumubok sa aming katatagan. Nang sumapit na ang 3:00 ng madaling araw, walang sino man sa amin ang nagtangkang lumapit sa anumang salamin sa loob ng bahay. Doon namin naramdaman na ang bahay namin na dati ay aming ligtas na kublihan ay tila ba naging isang kulungan sa gitna ng mundong hindi namin kilala. Kinaumagahan 4:00 pa lamang ay binalot na ng asul at pulang ilaw ang mga patrol ng pulis ang aming kalsada. Ang dating maingay na ulan ay napalitan ng tunog ng mga radyo ng pulis at ang kalansing ng mga kagamitang medikal. Hindi ako nakatulog. Sino bang makakatulog kung alam mong ilang metro lang ang layo sa higaan mo ay may binawian ng buhay sa parang hindi naman makatao?
Kinuha na nila ang dugo ang katawan na naiwan sa ilalim ng mga puno. Nakita ko sa malayo ang itim na body bag na tila napakabigat habang buhat-buhat ng 4 na lalaki. May mga bakas pa rin ang dugo sa putikan na kahit na anong hugas ng ulan ay tila ayaw bang mabura. Alas 6 ng umaga nang medyo lumayo na ang mga otoridad. Lumabas kami upang mag-usisa. Ang hangin ay amoy bakal. Amoy ng tuyong dugo na humalo sa hamog ng madaling araw. Nakita ko ang aking pinsang lalaki na isa sa mga unang nakalapit sa crime scene bago pa ito nalagyan ng yellow tape. Maputla siya. Nanginginig ang mga kamay habang humahawak sa isang baso ng kape na tila hindi niya mainom. Anong nakita mo doon? Tanong ko sa mahinang boses. Natakot na baka ang sagot niya ay mas malala pa sa aking imahinasyon. Bumuntong hininga siya at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang trauma. Noreen, hindi tao ang gumawa noon. Hayop o baka mas malala pa sa hayop. Dito na niya nilahad ang mga detalyeng hindi lumabas sa balita. Ang biktima, ang tomboy na taga Cotabato ay natagpuang nakasandal sa isang puno ngunit ang kanyang katawan ay tila itiningala sa langit. Ang likod niya, Noreen, ay hindi mo na makikilala na balat yon. Puno ng sugat ang katawan niya. Gawa ng bala, dikit-dikit at parang ginawang target practice ng malapitan. Bulong ng pinsan ko. Pero hindi yon ang pinakagrabe. Ang nakita ko sa mukha niya ang hinding-hindi ko makakalimutan. Huminto siya sandali at tumingin sa paligid bago nagpatuloy. May isang bala na pumasok mula sa likuran ng kanyang ulo sa mismong batok. Sa lakas ng impact at lapit ng baril ay tumagos ang balang yon hanggang sa lumabas sa kanyang kanang mata. Wala nang mata niya, Noreen. Isang madilim na butas na lamang ang natira. Pero nakapagtataka, ang kaliwa niyang mata ay nakadilat pa rin. At habang tinitingnan ko siya kanina ay parang sumusunod sa galaw ko ang natitirang mata niya. Habang nagkukwento ang pinsan ko ay may napansin akong isang bagay na kumikinang sa putikan. Malapit sa paanan ng puno kung saan siya binaril. Dahan-dahan ko itong nilapitan isang maliit na bote ito na may lamang maitim na likido at isang hibla ng buhok. Naalala ko ang chismis tungkol sa gayuma. Nang pupulutin ko na ito ay biglang may humawak sa balikat ko, si Papa. "Huwag mong hawakan yan, Noreen," seryosong sabi ni Papa. Ang bagay na yan ang dahilan kung bakit siya namatay. Ang bagay na yan din ang magdadala ng kamalasan sa sino mang kukuha nito. Sa isang iglap, naramdaman ko ang matinding lamig sa aking batok kahit tirik na ang araw. Ang masakit na katotohanan ay hindi lang siya pinatay dahil sa galit. Pinatay siya para putulin ang anuman ang sinimulan niya sa aming lugar. Ngunit sa tingin ko ay huli na ang lahat. Ang dugo niya ay nananalaytay na sa lupa sa aming barangay at ang lupang iyon ay nagsisimula ng maningil. Akala namin, Papa Dudut, nang may silid na ang katawan sa itim na plastic at may layo na sa aming paningin ay matatapos na ang lagim. Ngunit ang bawat patak ng kanyang dugo na humalo sa aming lupa ay tila naging binhi ng isang sumpa. 3 araw matapos ang krimen, nang ang mga pulis ay wala na at ang yellow tape ay nilipad na ng hangin. Doon nagsimula ang tunay na gabi ng paghihigante. Tuwing sasapit ang 10:29 PM ang eksaktong oras ng kanyang pagkamatay, ang aming paligid ay nababalot ng isang hindi maipaliwanag na amoy. Ang amoy ng basang ulan na hinaluan ng mabahong amoy na nabubulok na karne. Isang gabi habang nakadungaw ako sa bintana, narinig ko mula sa sigaw, pero hindi ito galing sa malayo. Ang sigaw ay tila nagmumula galing sa mismong ilalim ng aming sahig. "Bakit niyo ako pinapanood lang? Bakit hindi ninyo ako tinulungan?" Ang boses ay garalgal at tila may bara ng dugo sa lalamunan. Kasunod nito, ang mga kuko na kumakalmot sa aming dingding. Mabagal, madiin hanggang sa makita namin ang mga gasgas na unti-unting lumilitaw sa aming mga pader kahit na wala namang tao doon. Hindi lang pandinig ang inatake ng kaluluwang hindi matigil. Ang takot ay naging pisikal at nanunuot na sa buto. Ang bunso naming kapatid na babae ay biglang dinapuan ng lagnat, ngunit hindi ito ordinaryong lagnat.
Ang kanyang balat ay naging kasing lamig ng yelo at sa gabi habang siya ay natutulog, nagsalita siya ng wikang hindi namin naintindihan. Nang minsang silipin ko ang kanyang kalagayan ay halos mapatili ako. Ang kanyang kanang mata ay napapikit ng mahigpit ngunit ang kaliwang mata ay nakadilat at nakatirik sa kisame. Habang ang kanyang likod ay tila may mga pasa na hugis ng mga bala. Maging ang kapitbahay naming nag-flashlight sa mga mamamatay tao ay hindi nakaligtas. Isang umaga ay nakita namin siyang naglalakad sa kalsada tulala at sunog ang balat sa kanyang kamay. Ang kamay na ginamit niya sa paghawak ng flashlight. Sabi niya ay gabi-gabi raw siyang binibisita ng isang babaeng walang isang mata at tinatapatan din siya ng isang sulo na ang apoy ay itim. Nang sumunod na gabi sa parehong oras ng 10:29 p.m. at sa gitna ng matinding takot ay lumabas si Papa para magsaboy ng asin sa paligid ng bahay. Bigla siyang napahinto at napatitig sa mga puno. Sumunod ako at doon sa ilalim ng liwanag ng buwan ay nakita namin yung tomboy na taga Cotabato. Nakatayo siya sa sanga ng puno, nakasuot ng puting barong. Ang barong na suot ng lalaking kumatok sa amin noong nakaraang gabi. Ang kanyang mata ay wala ng laman, tanging ang butas na lamang sa mata ang nakikita. Ngunit mula sa butas na yon ay may lumalabas na mga itim na uod na tila mga bala. Ngumiti siya sa amin at sa pagkakataong yon ay alam naming hindi siya aalis hanggat hindi niya nakukuhang katarungang ipinagkait sa kanya. Norin, pumasok ka na, utos ni Papa. Ang boses ay puno ng pagsuko. Hindi natin ito malalabanan ng dasal lamang. Ang lupang ito ay kanya na. Simula noon, Papa Dudut, tuwing sasapit ng 10:29 p.m. ay nakakarinig kami ng sigaw mula sa tomboy na taga Cotabato. Bawat iyaw na naririnig namin ay paalala na ang katarungang hindi nakakamit sa mundo ng mga buhay ay pilit na hinahanap sa mundo ng mga patay. Ang aming barangay ay hindi na muling tatahimik pa dahil sa bawat patak ng ulan ay naroon ang kanyang sigaw at ang bawat dilim. Naroon ang kanyang nag-iisang matang nagmamasid. Naghihintay ng susunod na biktima na titingin sa kanya. Lumipas sa mga taon, ngunit ang amoy ng pulbura at basang lupa ay tila ayaw nang humiwalay sa aming bakuran. Ang mga puno na naging saksi sa pagdanak ng dugo ay hindi na muling namulaklak pa. Sa halip, ang mga dahon nito ay nanatiling tuyot at maitim na. Tila nagluluksa sa isang krimeng hindi kailanman nabigyan ng pangalan sa husgado. Ang asawa ni Aling Marta ay tuluyan ng umalis sa kanilang bahay. Sabi nila ay natagpuan daw itong palaboy-laboy sa bayan, laging may kausap sa hangin at pilit na humihingi ng tawad sa isang anino na lagi raw nakasunod sa kanyang likuran. Si Aling Marta naman ay naging misturang estatwa, tahimik, tulala at gabi-gabing nagluluto ng pagkain sa kusina para sa 2 tao kahit siya lang ang mag-isa. Ang aking bunsong kapatid ay unti-unti nang gumaling, ngunit sa tuwing sumasapit ang 10:29 ng gabi, hindi siya mapakali. Lalapit siya sa akin at itatanong, "Ate Nurin, bakit po yung babae sa labas ay basang-basa pa rin ang buong katawan? Bakit hindi niyo pa rin siya pinapapasok?" Sa tuwing sasabihin niya yun ay alam kong hindi lang trauma ang iniwan ng gabing yon. Iniwan din ito ang isang bukasan sa pagitan ng aming mundo at ng kabilang buhay. At dito ko na tatapusin ang aking kwento. Ang karanasan kong ito ay natutunan ko na ang hustisya ay hindi parang damit na pwedeng hubarin at palitan. Kapag ang isang buhay ay kinuha sa gitna ng galit at puot, ang kaluluwang yon ay nagiging bahagi ng paligid. Ang gayuma na sinasabi nila ay maaaring totoo o maaaring bunga lamang ng mapanghusgang isipan ng tao. Ngunit ang mas malakas na gayuma ay ang puot dahil kaya nitong bulagin ang tao hanggang sa magawa nilang pumatay. At kaya nitong igapos ang isang kaluluwa sa mundong ito upang maghasik ng takot. Natutunan din naming mga nakasaksi na ang pananahimik ay may kaakibat ding presyo. Sa pagpili naming tumabi at magtago sa loob ng aming mga bahay ay hinayaan po namin ang dilim ang humusga. Ngayon ang dilim na yon ay hindi na kami tinatantanan. Tuwing sasapit ang 10:29 ng gabi ay tinitigil namin ang lahat. Nagdarasal kami hindi lang para sa kaligtasan ng aming pamilya, kundi para sa kapayapaan ng babaeng mula sa Cotabato.
Dahil hanggat may puot ang puso ng mga buhay ay hindi mahahanap ng katahimikan ang mga patay. Ang totoong kwento kong ito ay isang paalala. Ang katotohanan ay parang ang balang tumago sa kanyang mga mata. Masakit, madugo at kahit pilit mo ang ipikit ay hindi mo na malilimutan ang iyong nakita. Muli hanggang dito na lamang, maraming salamat po Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat, lubos na gumagalang, Noreen. Maraming salamat Noreen sa pagbabahagi mo sa amin ang iyong totoong kwento. Simple lamang ang gustong ipahiwatig ng kwentong ito, na ang karahasan ay hindi kailanman nagbibigay ng tunay na solusyon. Ito ay nagbubukas lamang ng pinto para sa mas malalim na sumpa at pighati. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.